Holy everyone, I am Chidel Ferulino at sisimulan natin ang ating talakayan sa paggamit ng mga komponenteng konseptual sa araling panlipunan. Kapag sinasabi nating araling panlipunan na social studies sa Ingles, ito ay ang pag-aaral ng mga tao, grupo, komunidad at lipunan. Sa asignaturang ito na ituturo ng isang guro at natutuhan ng mga mag-aaral ang mga paksa na tumatalakay kung paano namuhay at namumuhay ang tao, grupo na miyembro ng komunidad. May 5 tema ng pag-aaral sa Araling Panlipunan. Una ay ang tao, lipunan at kapaligiran. Ang unang tema ay ang tao, lipunan at kapaligiran. Dito itinuturo ng guro ang ugnayan ng tao sa lipunan sa kanyang kapaligiran. Nabibigyang diin din ang pagiging bahagi ng tao ng kanyang kinabibilangan na komunidad at kapaligiran. Pangalawa, panahon, pagpapatuloy at pagbabago. Kung matatandaan natin na pag-aralan natin sa Araling Panlipunan ang kasaysayan ng Pilipinas, ng Asya at ng daigdig, mahalaga na malaman ng isang mag-aaral kung paano umunlad ang mundo mula pa sa sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan. Makakatulong ito upang mabuo ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang individual. Pangatlo, kultura, pagkakakilanlan at pagkabansa. Kapag sinabi nating kultura, ito ay tumutukoy sa kabuuan ng mga paniniwala, pagpapahalaga, tradisyon at pamamaraan ng pamumuhay ng isang grupo o lipunan kasama ng mga produkto nito tulad ng wikang sining at iba pa. Sa pag-aaral ng temang ito, inaasahan na makabubuo ang mga mag-aaral ng sariling pagkakakilanlan bilang kabataan, individual at Pilipino, at mauunawaan at magbigyang galang ang iba't ibang kultura sa Pilipinas. Ang pagkakakilanlan bilang Pilipino ay magiging basihan ng pagkabansang pananaw na siya namang tutulong sa pagbuo ng mas malawak na pananaw ukol sa mundo. Pang-apat ay ang karapatan, pananagutan at pagkamamamayan. Bilang isang kasapi ng lipunang ginagalawan natin, bilang guro, kailangan nating imulat ang ating mga mag-aaral sa kanilang mga karapatan at ng kanilang mga kapwa. Kasama rito ang paggalang sa opinyon ng iba kahit hindi ito sang-ayon o katulad ng sariling pag-iisip at respeto sa pagkatao ng sinuman sa bansa at mundo. Ang pag-unawa sa karapatang pantao at ang pananagutang kaakibat dito ay mahalagang bahagi ng AP curriculum upang makalahok ang mag-aaral ng ganap at sa makabuluhang paraang sa buhay ng komunidad, bansa at mundo. At ang panglima o ang panghuli ay ang kapangyarihan, otoridad at pamamahala. Sakop din ng temang ito ang saligang batas na nagsasaad ng mga karapatan at pananagutan ng mamamayan at sambayanang Pilipino. Ang pag-unawa sa konsepto ng otoridad at liderito sa iba't ibang antas at aspeto ng pamahalaan kasama ang mabigat na tungkulin sa pagiging isang lider ay tatalakayin sa AP curriculum. Ang karanasan din ng mga bansa sa Asya at sa ibang bahagi ng daigdig ngayon at sa nakaraan ay pinagmula ng maraming halimbawa at aralin ukol sa temang ito. Dumako naman tayo sa Bloom's Revised Taxonomy. In the new variant, nouns were replaced by action verbs. Also, the 2 highest levels of the taxonomy were swapped. The new learning strategies are remember, understand, apply, analyze, evaluate, and create. The authors also define cognitive processes associated with these instructional goals. For example, the ability to remember requires recognizing and recalling. First is the remember. So this stage of learning is about memorizing basic facts, dates, events, persons, places, concepts, and patterns. It is retrieve, recall, or recognize. Second is understand. So at this point, learners might be asked to explain a concept in their own words, describe a mathematical graph,
or clarify a metaphor. It is interpreting, exemplifying, classifying, summarizing, and inferring, comparing, and explaining. Third, apply. Now, it's time to use learned facts and abstractions in new contexts and particular situations. For example, students might be asked to discuss phenomena described in one scientific paper using terms and concepts of another paper. So the processes of cognition corresponding to this stage are executing and implementing. Fourth is the analyze. At this level, students are supposed to break down concepts and examine their relationships. The three particular processes associated with this stage are differentiating, organizing, and attributing. Fifth is the evaluate. In this stage, learners are expected to use their knowledge and skills to appraise a situation, justify their stand, or criticize others' opinions. They should be able to point out logical fallacies in arguments or compare a work to the highest standards in its field. Checking and critique. Last is the create. So this is the most complex stage of the learning process and the top of the revised Bloom's taxonomy. At this level, learners combine known patterns, ideas, and facts to create original work or formulate their solution to a problem. So the three associated cognitive processes are generating, planning, and producing. Dumako naman tayo sa ating huling tatalakayin ay ang paggamit ng mga modelong pagsisiyasat sa pagtuturo ng araling panlipunan. Una ay ang interactive na mga aralin. Pasiglahin ang lahat ng iyong klase sa pamamagitan ng paglalaro ng mga live na pagsusulit at laro na may mga spinner wheel o kahit sa pamamagitan ng word clouds, poll, or brainstorming ng magkasama. Pangalawa ay ang pag-aaral na nakabatay sa pagtatanong. Ang pag-aaral na nakabatay sa pagtatanong ay isa ring uri ng aktibong pag-aaral. Sa halip na magbigay ng lektoral, simulan mo ang aralin sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga tanong, problema o mga sitwasyon. Kasama rin dito ang pag-aaral na nakabatay sa problema at hindi masyadong umaasa sa guro. Sa kasong ito, mas malamang na maging facilitator ka kaysa sa isang lecturer. Pangatlo ay ang feedback ng peer. Ang pagbibigay at pagtanggap ng nakabubuo ng feedback na may bukas na isipan at angkop na asal ay mahalagang kasanayang kailangang matutunan ng mga mag-aaral. Tulungan ang iyong klase sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila kung paano bigyan ang kanilang mga kaklase ng mas makabuluhang komento tulad ng paggamit ng rubric of feedback at gawin itong routine. At natapos na ang ating talakayan, sana ay may nakuha kayong aral dito. Maraming salamat po.